Morning ulit. Ngayon ay sa episodes of John tayo, lesson 10. Start natin kaagad dito sa 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Ito natin yung verse 15. Sabi niya, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him." At pag-usapan natin ito nakaraan na ang tinutukoy niyang world dito ay hindi yung sanlibutan, hindi yung human race, kundi at hindi yung earth mismo ang tinutukoy. Ang tinutukoy niya dito is the world's system. The system of the world. Yan ang tinutukoy niya. Yung sistema ng mundong ito. Kasi iba yung sistema ng mundong ito sa sistema ng Diyos. At ang karamihan sa mga tao nandito sa lupa ay nasanay siya sa sistema ng mundo kasama ang maraming believers. At ito ang dahilan kung bakit hindi nakikita ng maraming tao ang resulta ng salita ng Diyos sa kanilang buhay, hindi nakikita ang mga pangako ng Diyos sa kanilang buhay, kung kaya't maraming fake yung kanilang kaligayahan sa buhay, ang daming mga hindi natin naunawaan. Hindi ko naman sinasabing exempted tayo sa mga hindi maintindihan sitwasyon. Hindi ganun yung ibig sabihin ko. Ang ibig kong sabihin ay yung mga mapurol yung ating pangunawa sa mga bagay-bagay na napakasimple namang unawain kung tutuusin. Madali tayong ma-confuse, madali tayong mag-alala, madali tayong manghina. Yan talaga ang magiging resulta kapag sistema ng mundong ito ang ating sinusundan. At madalas tayo ay nagiging talunan dahil sa sistema ng mundo ang ating nasusunod. Kapag sistema ng mundo ang ating sinusunod sa buhay, then resulta ng mundo ang ating mararanasan. So, nagbigay si Apostol John ng babala na wag daw nating mahalin ang sistema ng sanlibutan sapagkat kapag minahal natin ang sistema ng sanlibutan, ay wala sa atin ang pagmamahal ng Ama. So yan ay seryosong usapin, yung wala sa iyo ang pag-ibig ng Ama. Actually, yan ay alam naman ninyo na kapag nasusundan na ninyo ang sistema ng sanlibutan, yun na yung time na alam ninyong something is wrong. At minsan nawawala pati yung ating confidence that God's presence is in us. Hindi natin tuloy sabihin kong ramdam ang kanyang pagmamahal kasi sistema ng sanlibutan yung ating inuuna or minamahal. Mahirap mabuhay sa sistema ng mundong ito. Nakakapagod, nakaka-stress, basta hindi maintindihan, magulo kumbaga kapag ang pinairal natin sa ating buhay ay sistema ng sanlibutan. At alam ng Diyos yun. Kaya sinabi na niya kaagad na huwag nating mahalin. O pag sinabing huwag mahalin, huwag tayong makiisa. Huwag nating i-adapt
yung sistema ng mundo sa magiging sistema natin sa buhay. Ngayon, dito sa verse 16, sinabi niya kung bakit. Sinabi niya kung bakit huwag tayong sumabay sa sistema ng sanlibutan. Kasi dyan sa verse 16, sabi niya, "For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world." So, ayaw niya na i-adapt natin yung sistema ng sanlibutan kasi yung tatlo daw na ito ay nandito sa sistema. Kasama yung sistema na ito sa sanlibutan. Sabi niya, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Kung ating i-analyze yung ating buhay nung tayo ay sumusunod pa sa sistema ng sanlibutan na ito, maaring isa sa mga ito ay na-adapt natin sa ating buhay. Maaring dalawa, maaring sabay-sabay na tatlo. Pero ang tatlong ito ay kapartner talaga yan ng sistema ng sanlibutan. At hindi magiging maganda yung ending natin sa tatlong ito. Ulitin ko, hindi magiging maganda ang ending ng ating buhay kahit isa man sa tatlong ito ang siyang i-adapt natin sa ating buhay. It's either lust of the flesh, walang magandang ending sa lust of the flesh. Lust of the eyes, walang magandang ending ang lust of the eyes. Yung mga convicted rapists, nag-start yan sa lust of the eyes. Pride of life, sasabihin ko sa inyo, dami ko na naobserbahan. Once na lumaki yung ulo natin, once na iniangat natin yung tingin natin sa ating sarili at tinignan natin ang ating sarili na mas magaling sa iba, sasabihin ko sa inyo, babagsak ka. At mararamdaman mo yan, babagsak ka to the point na yung mga minamalit mo ay para bang sila ay mas mataas ngayon kaysa sa'yo. So, iingatan yan. Dapat iniingatan yan ng isang believer of Christ na hindi siya maikulong ng lust of the flesh, hindi siya maikulong ng lust of the eyes, at hindi siya maikulong ng pride of life. Dahil hindi magiging maganda ang ending ng tatlong ito. At sasabihin ko sa inyo, pagsisisihan ninyo. Pagsisisihan ninyo ng husto ang ending ng tatlong ito. Kaya habang may oras pa, habang maaga pa, ay lumabas tayo sa hawla na ito. Dahil walang idudulot na maganda. Magsasayang lang tayo ng panahon sa tatlong ito. So, sabi niya dito, yung lust of the flesh, meron siyang naisulat na meaning dito. Sabi niya ay longing. The longing, yung ninanais. Longing, especially for what is forbidden. So, yung pinagbabawal, yung alam mong pinagbabawal, at alam naman natin yon dahil inaagrehan din ng ating batas. Kung yung pinagbabawal na ito yung gusto mong gawin, then that is lust of the flesh. Ano mang sinabing bawal tapos ninanais mong gawin, that is lust of the flesh. You are being pressured to do it. Kaya nga sinabi ko sa inyo nakaraan, other meaning ng lust is pressure. Kasi you are being pressured to do what is forbidden. And that is lust. And you are lusting for something or someone that is not right, or something or someone that is forbidden. Then, nung meron siyang nirender na meaning yung lust, 1937, sabi niya, to set the heart upon. When you set your heart upon that forbidden thing, then that is lust.
when you long for. And then another meaning is sensuality. Sensuality. And sensuality means being preoccupied with bodily pleasures. So pag sabing preoccupied, hinayaan mo kasi na mag-increase ito. Hinayaan natin na maging intense hanggang sa na preoccupied na tayo. So preoccupied with bodily pleasures. Another is physical gratification. When your flesh is wanting to be gratified, including eating. Kasi ang pagkain, ang eating ay sistema ng ating katawan to survive, to grow, and to be healthy. Yan ang purpose ng eating, not for gratification. So if we are eating just to gratify our stomach, then that is lust. Whatever we want to do to gratify ourselves is lust. Walang masama sa eating when you eat with the right purpose. No? Eat to survive, eat to grow, eat to become healthy, not for gratification. Hindi lang eating. Marami pa. Kung ang mga activities na ito ay ginagawa na natin to gratify us, then that's lust. At hindi magiging maganda ang ending. Okay? So another is craze for entertainment. Actually, napapansin ko sa maraming kabataan, baliw na baliw sila sa entertainment. Tinan mo ang bawat corner, tinan mo yung reaction nila habang nanonood doon sa kanilang gadgets. Baliw na baliw sila sa entertainment. And that is lust. Walang masama sa entertainment, pero kung ikaw ay nababaliw na doon sa entertainment na yun, to the point na akala mo ikaw si Nadine Lostri na nililigawan ni James Reid. Kahit na wala na sila ay ganun pa rin yung imagination mo, then that's lust. So, ang dami mga dapat ituwid sa mga believer upang talagang mamuhay sila as believers, mamuhay sila as Christians. Kasi ang masama doon, we call ourselves Christians and yet we are not living like we are Christians. So, to the point na hindi na ma-determine if we are Christian or non-Christian. Hindi na ma-determine kung tayo ay believer or unbeliever. So, dapat may distinction yon. If you're a believer, then ganito ka dapat. If you're an unbeliever, then obvious ito ka dapat. Pero ang nangyayari minsan, yung dapat maging attitude ng believer, nakikita sa unbeliever. And then yung attitude ng unbeliever, nakikita sa believer. So, hindi maganda. No wonder kung bakit magulo yung buhay natin. Dahil wala tayo sa sistema ng Diyos. Then another is perversion of natural desires. That's lust. The perversion of natural desires, ibig sabihin, it's natural for men, for woman. Pero kung man for man or woman for woman, that's perversion. And that's lust. Hindi sumasang-ayon ang Bible doon. At kung hindi sumasang-ayon ang Bible, ibig sabihin hindi sumasang-ayon ang Diyos. Dahil siya mismo ang lumikha for man to become natural for him, to have a desire for woman. That's natural for a man. And it's natural for a woman to desire
for a man. But when a man is desiring for a man and woman for a woman, then that's lust. So ayaw ng Lord yan. Although akala natin pinipilit nila it's love. No, love is not perversion. Oh, ang man to man, woman to woman, that's perversion. And it's lust. That's not love. Kahit sabihin pa nilang nagmamahalan sila, hindi sila nagmamahalan. Naglalaswaan sila. Pwede. Then lust of the eyes. Pag sabi lust of the eyes is parang wala dun sa gusto kong ipunto. Yung lust of the eyes, yung maganda sa paningin. Yung nagagandaan ka sa paningin at habang sa iyong paningin ay connected sa emotion mo. At connected sa feeling mo. And that is lust of the eyes. At ayaw mo nang tignan pero gusto mo pa rin tignan. Parang ganon. Ayaw na gusto mo. Ibig sabihin, nakakaramdam ka ng ayaw mo kasi nagsasawa ka na kumbaga. And yet, may craving pa rin na tignan pa rin. That's lust of the eyes. Nung una, talagang kinikrave ng mata, kinikrave na gusto mong makita, although walang ibinibigay sa'yo na tama. Although alam mo na pag tinignan mo ng tinignan yun, alam mo na magiging ending. Pero nandun pa rin yung craving na gusto mong makita. And that's lust of the eyes. At hindi magiging maganda ang ending ng ating buhay kapag tayo nakakulong sa lust of the eyes. Alam nyo, kaya yung mga iba dinidikit na lang sa wall ng kanilang kwarto para laging nakikita, pero sa totoo lang wala nang dating sa kanila. And yet, gusto pa rin nila makita. That's lust of the eyes. So, hindi magiging maganda. And actually, pinoprogram mo yung isip mo sa nakikita mong yan. Hanggang sa mamaya, lahat na makita mong lalaki, lahat na makita ng babae, napipicture mo yung picture na yun sa kanila. At hindi magandang behavior yan. Hindi magandang behavior yan. Yung sa bawat nakikita mong tao ay napipicture mo siya doon sa picture na gustong gusto mong makita. Ganun talaga magiging result nun kapag tayo ay nakakulong na doon sa lust of the eyes. May way out. May way out yan. Pero kung talagang gusto mo, walang makakapigil sa'yo at walang makakatulong sa'yo. Hindi ikaw lang. Kahit pag pinag-pray ka, lalo sa intercession, pwede makatulong. Pero hanggat hindi ka talaga nag-decision, wala. Then, yung pride of life. At iisa-isahin natin yan kung ano yung pride. At malalaman natin kung anong pride meron tayo. Pag sinabing pride, yung social status. Pag sinabing social status, yung position, ano yung position mo halimbawa sa government, ano yung position mo sa trabaho. So ito ay nakakapagbigay ng pride sa atin. Kaya kung makita niyo yung mga napopromote, ay lumalaki yung ulo, tumataas yung kanilang mundo. Yung mga power, kung sila ay nahalal, halimbawa, nahalal sila sa isang posisyon na mataas, then imbis na nandun sila to serve, nandun sila for power at akala mo kayang-kaya nila lahat ng tao. So may mga ganun na nagpipresidente, nandun sila nagpresidente, akala mo sa kanila ang Pilipinas. Nagpresidente sa isang bansa, akala mo sa kanila yung bansa. Meron akong kilala, ang kanyang naging boyfriend ay congressman. Feeling niya congressman din siya. Alam mo, congresswoman siyang basta. Mas ano pa nga siya mas showy siya kaysa doon sa tunay na congressman.
So may mga ganon, makuha lang na bodyguard ng isang governor, akala mo siya na yung governor, may mga ganon. So pagka napunta sila doon sa isang posisyon na pwede silang mag-exercise ng power or authority laban sa mga ibang tao, then nagpapataas ito ng kanilang ulo. So, and then another is the prestige, yung mga naabot na sa buhay. Ari-arian, kayamanan, pera, syempre pag dumadami yung bank account natin, pagka dumadami yung income natin, tumataas yung sahod natin, yan ay mga pwedeng magpataas ng ating mundo o magpataas ng ating pagtingin sa ating sarili. Ako nga ay na-bless kay Rick Warren kasi nung naging bestseller yung kanyang libro na Purpose Driven Life, wala sa isip niya nakikita siya ng sobrang napakalaki. Wala sa isip niya yon. At nung nakita na niya yung pumasok sa account niya mula sa kita niya doon sa libro na Purpose Driven Life, kasi hanggang ngayon yun. Isa pa rin sa mga bestseller. Believers and unbelievers, tinatangkilik yung libro na yon. Then isa sa mga pinag-usapan nilang mag-asawa ay kahit ganun kalaki yung perang pumasok sa kanila, pinag-usapan nilang dalawa, nag-decision silang dalawa mag-asawa na hindi nila babaguhin yung lifestyle nila. Kaya kahit kayang-kaya nilang bumili ng luxury car sa time na yon, ay hinintay muna nilang maluma yung kanilang kasalukuyang sasakyan, at nung talagang hindi na pwede, then doon nila pinalitan yung kanilang sasakyan at hindi pa brand new yung ipinalit. So, yan ay isang example ng isang minister of God na kung paano mamuhay ng nagsaset ng halimbawa sa mga tao. Ngayon, kung siya niregaluhan siguro ng sabi natin ay sports car, ay okay, pwede niya. Nasa kanya yung choice. Pwede niya itong gamitin or gaya ng ginagawa ng iba, binibenta para ibigay sa ministry. Pero kung gamitin niya, okay, hindi naman niya binili. Okay na yun. Pero siya kasi, nag-decide siya na hindi niya babaguhin yung lifestyle niya. Kaya kahit sobrang yaman na niya dahil sa mga bestseller na mga libro niya, ay pag magpipreach siya, nakita mo, naka-t-shirt lang siya, naka-polo shirt or naka-polo. Minsan ko lang nakitang nag-suit yun minsan ko nakitang naka-American at naka-necktie. So madalas naka-t-shirt, polo shirt or polo. So yung pananamit niya noon ay hanggang ngayon, ganun pa rin yung pananamit niya. Then, yung pamimili ng mga branded na mga gamit, kung tutusin, kaya niyang bumili ng Rolex, pero hindi niya ginagawa. So, siguro para sa kanya ay talagang minimaintain niya yung buhay na hindi mo makikita sa kanyang pride. Ang iba naman talagang makikita mo ang yaman at magagara yung kanilang mga gamit, pero hindi naman sila prideful. Baka sa akala lang ng mga tao, ma-pride sila. At sa mga ganong bagay, si Lord nang magja-judge. Hindi na tayo ang magja-judge. Ang importante nun ay tayo mismo. Siguraduhin natin na wala tayong pride. Dahil once nagkaroon tayo ng pride, wala tayong ibang pupuntahan kundi pababa ng pababa. Naobserbahan ko na dahil syempre ako'y 45 years old na rin at naobserbahan ko na dito sa ating lugar, sa ating bansa, sa ibang bansa, sa social media, sa mga artista, sa mga kilalang individual, na talagang makikita mo noon ay talagang umangat ang buhay. Pero dahil sa tumaas yung kanilang standard, binago nila yung standard ng kanilang buhay, at to the point na hindi na pantay yung kanilang pag-treat sa mga tao, meron na silang tinatangi at bumaba ang tingin nila sa ibang tao, then ngayon ay, kung mababalitaan nyo ang kanilang buhay ngayon, ay
hindi maganda yung kanilang kinauwian. So yan ay sana magsilbing aral sa atin dahil sa hindi naman magsisinungaling ang Biblia. Alam niya kaagad kung saan babagsak yung mga mapagmataas. Kaya nga, naisulat sa Old Testament hanggang sa New Testament, James, sa Peter, sa Hebrews, na yung mga nagmamataas. Actually, sinabi niya si Lord mismo ang magbababa sa kanila. Kaya wala ka na magagawa kapag ibababa ka na bilang consequence doon sa pagmamataas natin o pagtaas ng ating tingin sa sarili. Actually, sa mga nakaraang taon, ay sabi ko ayoko na ng mga ayoko nang bumili ng mga mamahaling gamit. Kasi nakakasawa din yung aabangan mo lagi kung ano yung latest na model, aabangan mo lagi, tapos pagka in-advertise na, paghahandaan mo na para mabili, and then pag nabili mo, wala rin naman kwenta sa iyong pakiramdam. Parang ang saya-saya mo sa una, o bago mo bilhin, parang ang saya-saya, pero pag nasa yun ay parang wala na. Tapos ilang buwan lang, sawa ka na. Ano, nakakasawa na. Hintayin ko na lang na maluman ng gusto yung aking magamit, saka ako palitan. At yung bibilin ko, yung alam kong kagamit-gamit, hindi yung pangyabang lang. So, na-set free ako at masaya pala pag ganon. Mas masaya pala yung ganung buhay, yung hindi ka napipressure sa mga trending. Ang saya, may kalayaan. Hindi yung nabili mo na nga yung gusto mo para pang hindi ka malaya kasi alam mo na may mas the best pa doon. At saka basta hindi siya satisfying yung craving ng ating sarili. At kung hindi natin babaguhin talaga yung ganong style na para bang gusto mo lagi ikaw ang angat. Pag hindi mo babaguhin yan, sabihin ko sa'yo, babagsak ka. It's either alam ko si Satanas naman ang siyang gumagawa, pero may permission ang Lord. Kasi wala ka na sa kalooban niya eh. Pero once na ikaw ay nagpakumbaba, wala kang ibang pupuntahan kundi sa taas. Yan ay principle at hindi mo masusuway yan. Suwayin mo, it will work against you. Kaya, ingat-ingat tayo, no? Bantay-bantay sa ating sarili. Baka tumataas na yung ating tingin natin sa sarili dahil sa position, power, and prestige. Merong 4 kinds of pride or the 4 basic kinds of the pride of life. The 4 basic kinds of the pride of life. Una, yung tinatawag nilang face pride, the face pride. Being prideful over how good looking you are. Ingat tayo dito kasi si Lucifer, ito yung kanyang binagsakan. Nakita niya kung gaano siya kaganda to the point na akala niya siya ang pinakamaganda sa lahat. At dinampasan na nga niya ang pagtingin sa kanyang sarili, dinampasan na niya ang Diyos. Masyado siyang napabilib sa kanyang sarili. At kailangan ma-realize natin na gaano man tayo kaganda, meron tayong kapintasan. Gaano kaayos, ano man ang sinasabi ng mga tao sa atin. Maganda, gwapo, para sa kanila perfect ka, para sa kanila nakakamali sila. At nagkakamali tayo kapag iniisip natin sa ating sarili. Kasi mayroon tayong kapintasan. At kung kilala mo ang sarili mo, alam mo kung saan yung mga kapintasan mo. Kaya nga itinatago-tago mo. Ayaw mong itong nakikita ng marami kasi alam mo yun ang kahinaan mo. Alam mo na doon ka napipintasan. Ang gusto nating i-expose yung alam nating nakikita nilang maganda o maayos. So, mali na tignan natin yung ating sarili
ng mas maganda pa kaysa sa iba. Kasi may mga hindi naman talaga maganda pag tingnan mo ang mukha, pero mas marami siyang mas maraming mas magandang tingnan sa kanya kaysa sa atin. At ang masama diyan kung ang pinapaganda lang natin yung ating mukha, pero yung sa loobin natin ay hindi naayos. Yun ang, yun ang hindi maganda. So, ingat-ingat ha. Siguraduhin natin na wala tayong face pride. And then, pangalawa is the place pride. The place pride. Sabing place pride to yung pride of possession, yung possession and position, prominence, yung gusto mo, ikaw yung, ang habol mo is makilala ka, sumikat ka, at yan ay malaking temptation yan ng social media. Daming gustong sumikat. Daming gumagawa na ng kung ano-ano para lang mapansin sa social media kasi gusto nilang sumikat. May mga nagbubuwis buhay para sumikat kasi feeling nila yung mga sikat masaya sila. Ang hindi nila alam na sawa na rin yung mga taong ito dahil sa sobrang kasikatan na. Na hindi man lang sila makapamuhay ng normal dahil kahit saan sila magpunta, may nakakakilala sa kanila. Yan ay pressure. Yan ay problema yan. Problema yan. Yung kahit saan ka pumunta, may nakakilala sa'yo. Actually, hindi naman ako ganun kasikat, pero yun ang ayaw na ayaw ko. Yung kahit saan ka pumunta, may tatawag sa'yo, may papansin sa'yo, imbis na makapag-concentrate ka dun sa ginagawa mo, imbis na ma-enjoy mo yung lugar, hindi mo ma-enjoy kasi may biglang lalapit sa'yo, may kikipagkwentuhan. Kaya gustong-gusto kong sumama sa mga kabataan ng kanilang pinupuntahan yung mga liblib na mga waterfalls kasi talagang doon, alam mo, wala nang magkikipagkwentuhan doon, i-enjoy mo na lang yung nature. Kaya pagpunta ka sa mga public places, hindi mo ma-enjoy yung lugar kasi may mga makikipag-usap sa'yo, may mga kaway ng kaway sa'yo, tango ng tango sa'yo. Akala ng mga iba, akala ng mga kasama mo, oy, sikat ah. Akala na nag-i-enjoy ka pero sa totoo lang naiinis ka na. Sabihin ko sa inyo kung hinahabol niyo sumikat at akala niyo masaya kayo, no, hindi kayo sasaya. Hindi kayo sasaya. Magsasawa kayo, maiinis kayo at maaasar kayo. Kaya tinan yung mga ibang artista na hindi na nakakapagpigil. Na hindi na nagiging maganda yung reactions nila sa mga fans nila. Totoo yun. So wala akong makukuha dyan sa kasikatan. At kung napapansin ninyo ay hindi ako gaano nagpo-post sa Facebook ngayon at kasi magpo-post lang ako pagka na-check ko yung purpose ko. Ano yung purpose ko? Ba't ako magpo-post sa Facebook or sa YouTube, sa IG or Twitter? Ano yung purpose ko? Bakit ko ipo-post yun? Sine-check ko muna yung purpose ko at actually, marami na akong ipopost sana. Siguro mga 12 or 13. Ipopost ko na sana, but then na-realize ko, I need to check my purpose. And then, wala naman ako talagang magandang purpose. Just to let the world know na ganun nga, then kinancel ko. At actually, yung mga ibang ipopost ko na sana ay it's about spiritual, about ministry, pero kung sumasagi sa isip ko na ang purpose nito ay para ipaalam sa mga tao na ganito ang ginagawa ko, then kinakancel ko na lang. Kaya, kung i-stop niyo ako, ay matagal na yung last na post ko. Dahil sa ayaw kong matrap sa pride na problema mo rin kung paano i-maintain kasi kailangan yung last post mo, ang post mo ay kung maari ay mapantayan niya or malampasan niya. And then sa mga nagfa-follow sa iyo, minsan meron kang mararamdamang demand sa kanila na kailangan mag-post ulit.
So, para bang pinapakontrol ko yung buhay ko sa kanila. At ayoko ng gano'n. The Pharisees walked in place pride. Yung mga Pariseo sa Bible, sa pagpipray pa lang, gusto nila nakikita yung pagpipray nila. Kaya kailangan nilang ipakita sa public yung kanilang pagpipray. Pag sila'y magbibigay, so kailangan may documentation. Nagsawa na ako doon. Dati, may documentation yung ating mga ginagawa kasi ang purpose ko noon ay para at least ay yung ministry natin makita ng bawat sa atin na involved sa ministry natin na may ginagawa. Pero yung ipakita mo na ganito yung ginagawa namin at sasabihan kanila ng, wow, ang galing-galing naman ninyo. Then, tapos na ako sa ganun. Ayoko na ng ganun. Na nakakasawa. Na pressure ka ng gusto para gawin yung activity na yon para lang maipakita sa mga tao na kaya nyong gawin. Galing ninyo. Wag na lang. Mas gusto ko na lang yung gumawa ka, magbigay ka, gumawa ka ng kabutihan, magbigay ka ng kabutihan na hindi na nakikita. Dahil ito yung mas makaka-receive ng reward. Hindi na kailangang ibalita pa. Then, the race pride. Race pride. So, dito naman papasok yung racism. Taas ng tingin nila sa sarili nila kasi ganito yung lahi nila. Actually, mali yung mga sinasabi ng mga supporters ng gobyerno na taas natin yung ating dignidad tulad ng sa panahon ni ganito, ni ganyan. Para bumalik yung gaano kataas ang tingin ng buong mundo sa atin. Na ang mga lahing Pilipino ay ganito, lahing Amerikano ay ganito, mga European ay ganito, Korean kami, ganito, Pilipina kami, ganyan kayo, Pilipina kayo, ganyan kayo. Ito ay race pride. Walang masamang maging Pilipino. Ang masama ay kung masyadong mataas ang tingin mo dahil Pilipino ka. Walang masama sa pagiging Amerikano. Ang problema kung ang sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo dahil sa Amerikano ka. Walang masama kung British ka. Ang problema kung dahil sa British ka, mababa ang tingin mo sa mga Asian, ay yun ang mali. Walang masama kung Tagalog ka. Ang masama kung sa pamagitan ng pagiging Tagalog mo, mababa ang tingin mo sa mga Bisaya. Mababa ang tingin mo sa mga Ilocano. Yan ang masama. Walang masama doon sa lugar natin eh. Ang masama kung mas mataas ang tingin mo sa lugar mo kaysa sa lugar ng iba. Kaya kung maalala nyo sa Facebook, nag-trending yung labanan ng Pangasinan versus may probinsya na yun. Oh. Valenzuela ata yun. Siyempre, pag Pangasinan, hindi talaga tatalunin yan sa mga kalokohan. Kilala ko yung mga kababayan ko. Hindi yung tatalunin sa kalokohan yung mga Pangasinan. Magagaling yung mga Pangasinan pagdating sa kalokohan. Kaya kung sa Facebook lang, huwag yan ang hamunin ng Pangasinan. Ang daming probinsya ang nilabanan ng Pangasinan. Wala silang panalo. So, yan ang problema. Walang problema sa ating lugar. Pero kung itinataas natin yung lugar natin kaysa sa ibang lugar, yun ang masama. May race pride tayo. So, ingat tayo dito. Then, number 4 is yung grace pride.
Grace, pride. Ito naman ay, kailangan kong sabihin sa inyo to para, para makorek yung mga iba. Dahil sa, papansin ko sa mga, lalo sa mga kabataan, yung way ng kanilang pagsabi na, oh, rema kami. Oh, overcomer kami. Oh, sa amin, basta Baptist. Pinaka-the best ang Baptist. Hindi, mas the best ang, Methodist. And then, pumasok yung isang grupo. Nako, wala yan lahat. Ang importante, G12. Walang papantay sa G12. Oh, tapos papasok yung isa, wala yan. Kami, trending kami lagi sa Facebook. Oh. Hindi ba alam yun? Hindi ba napapanood yun? Yung isang pastor namin magaling mag-preach, yung akala mo ay laging may kaaway. Tapos sabihin ng isa, papasok, mas matibay sa amin. Pinakamarami ng, kung dito lang sa Pilipinas, pinakamaraming kinikita yung aming, album sa YouTube at Facebook. Trending lagi. Kaya, pinapansin ko lagi yung mga kapatiran namin sa church. Halata sa mga iba na very proud siya dahil nasa overcomer siya. At halata pag nagtestimony siya dahil mababanggit niya na salamat na lang sa Lord at dinala niya ako sa overcomer. Na para bang overcomer lang yung tama. At para bang overcomer lang yung pwedeng gamitin ng Lord na siya ay mabago. Hindi naman. Kasi pag ganito tayo, may grace pride tayo. Hindi lang mga believers kasi pati sa mga unbelievers, pag sinabi nilang, nako, wala nang tutulad pa sa Iglesia ni Cristo. Hindi, Catholic talaga. Hindi, Muslim. Yan ay grace pride. Hindi natin namamalayang pumapasok siya sa church. Baptist kami, Methodist kami, Full Gospel kami, JIL kami. Buti na lang, hindi na sumasawsaw yung magsabing, kibuloy kami. Buti na lang, wala na nasasabi ng gano'n sa ating pag-usap-usap sa church. So, mag-ingat tayo sa grace pride. Dahil, pare-parehas tayong member ng katawan ni Kristo. Kumbaga, isang dugo lang yung dumadaloy sa atin. Pag sinaktan natin yung isa, sarili natin ay nasasaktan. So, wag sana nating, hindi ko sinasabing wag tayong maging loyal sa ating home church. Hindi naman ganon. Hindi ko sinasabing ganon. We should love our home church. We should support our home church. We'll do our best for our home church. Tuturin natin pamilya natin ito. Pero not to the point na parang yung church mo lang yung pinaka-the best. Na para bang yun lang yung mararapture. Kaminsan ganun ang dating. Kung limbawa, overcomer lang mararapture, luwag-luwag ng langit pag ganun. So, hindi ganun. Wag nating ipakita na para bang pinaka-the best yung ating napuntahang church. Wag ganun. Wag niyang ipakita na para bang perfect yung church na napuntahan mo. Wag, dahil walang perfect na church. Yung joke ko nga, di ba, na pag napunta ka sa perfect na church, then naghanap ka ng perfect na church, at nahanap mo yung perfect na church, wag kang pumasok. Wag kang makianib. Dahil once na nakianib ka doon, hindi na siya perfect. So, sa ngayon, dito muna tayo magtatapos. Sa next lesson natin is yung mga tungkol sa mga consequence, yung consequence ng pag-yield sa system of this world. At yung system of this world, syempre kasama dyan, kalakip lagi niyan is lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Kung gusto niyong itaas ng Lord ang buhay ninyo, walang ibang daan. Magpakababa kayo. You're blessed.